ang mga survey, ang pagbabasehan, walang dudang marami ang believe kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Pero ibahin nyo ang isang kongresista. Naku, init ang ulo ni parang Erwin ito. Hindi raw ganoon kabilib si Laguna Congressman Dan Fernandez. Baka nagawa ni Digong bilang mayor ng Davao City. Tanong ni Fernandez na isang dating aktor at vice-gobernador ng Laguna kung talagang mahusay si Duterte, bakit inabot daw na higit 2 dekada bago niyang tuluyan na ayos ang Davao City. Sa madaling sabi, overrated daw si Duterte. Kung siya raw ang magiging mayor sa loob lang ng 10 taon, ay kaya niyang ayusin at paunlarin ang kahit anong bayan o lungsod. Mistulang pahiwatig ito na gagawin ng kongresista sakaling manalong mayor ng Santa Rosa City sa Laguna. Dagdag pa ni Fernandez, hindi lang si Duterte ang may kakayahan na ayusin ng bansa. Nandyan din ang kapartido niyan si Marojas. Yun naman pala. Yun naman pala. Kayo ba mga kapatid na iniwala na overrated si Mayor Duterte? Ba doon tayo sa taga Davao? Ay, yun ang pananaw ni Congressman Dan Fernandez. Pero sabi nga ng mga Bisaya, ilang taon din ba siya naging congressman? Marami bang nagawang batas para sa Laguna si congressman? At hindi lang yun. Naging vice-gobernador din. Ganun pa rin daw ang Laguna. Natapos na maging vice-gobernador si Fernandez, wala pa rin daw nangyari. Sabi ng mga Bisaya. May kanya-kanyang pananaw. At saka, yun na nga, kanino ba siya naka-alyansa? Ayun, Mark. mukhang klarong-klaro na lang. At hindi lang yun, pati yung gusto niya, di ba, sabi niya, pag ako naging mayor, kaya ko gawin yan. Kalahating panahon, di ba? 10 years. Santa Rosa naman, maayos naman ng Santa Rosa. Ako, madalas ako dun. Halos twice, 3 times a week, nandun ako sa Santa Rosa. Maayos ang Santa Rosa. Maganda. Oo. Ay, akalain mo from 5th class municipality to urbanized city. Doon siya tumakbo dun sa mga lugar sa Laguna na talagang nangangailangan ng Pero ang sabi niya kasi, overrated si Mayor Duterte kasi 2 dekada bago niya inayos. Pero at least inayos niya. Marami tayo mga political dynasties dito sa NCR region na ang tagal na nandyan, wala pa rin nangyayari sa lungsod nila. 2 dekada, not too bad. For me, is it a bad time frame for you to fix a city? I don't think so. Hindi naman inabot ng 2 dekada na naayos ang Davao. As far as I can remember, noong mga 1990s, 1990 mismo, pinag-uusapan na ng Mindanao. Ang Davao City na tahimik nga, na naging progressive. So napag-usapan na. Kaya nga nung si Duterte tumakbo ng congressman, natapos yung term niya, nakabalik siya. Nakabalik sa Davao kasi nga maayos ang pagpapatakbo niya ng Davao City, naging peaceful. Kasi yung Davao noon, city, tapo na ng mga patayan. Oo, ganoon. No man's land, wild west. Wild west. Nung pumasok siya. Kaya hindi naman inabot ng 20 taon bago naayos siyang ang Davao. Tapos, ibahin natin, tama ka, Manu, ibahin natin yung sitwasyon sa Davao, sa Mindanao, tsaka sa Laguna. Napakalayo naman ang sitwasyon. Diba? Pero for whatever purposes, at least ngayon pinag-uusapan natin si Representative Dan Fernandez. Diba? So if this is his reason, I mean, if this is his way to get attention, well, he definitely got our attention. Classic strategy. Mula noon pa man, nung sa mga sinaunang panahon, na ang titirahin yung Santo Papa. Yung para sa sikat. nagtatap sa surveys, gano'n, mainit yung pinag-uusapan ng lahat. Yun talaga. Pero medyo, mali na sabi mong overrated eh. Mali yun eh. Mali na sabi mong overrated ng isang mayor ng isang syudad ng Pilipinas sa bansa na halos hindi na umaasenso, ang bagal-bagal na pag-asenso, na kung sabihin mo, ay bakit sa Davao nagawa? Bakit yung kidnapping, yung droga, bakit less sa Davao kung ikukumpara mo sa national average? Ba't doon nagawa? Bakit ang linis yung Davao? Bakit lahat sumusunod sa batas? Natatakot lahat, di ba? Lumabag. Oo, Hindi, nalulubag. parang para sa akin, nung pumunta ako sa Davao and I interacted with the people, it's not just that the rules are better implemented, it's not just that. Yung talagang isip ng tao nagbago talaga eh. Iba talaga silang mag-isip when it comes to discipline. Diba kahit yung kaibigan ko nga, kakababa lang sa eroplano, lumabas ng airport para manigarilyo, talagang kulang na lang itakal siya ng 10 tao. Kasi muntik niyang itapon yung... Parang may tumatakbo, no! Kulang na lang may slow motion na ganyan
eh, di ba? And that takes a while. This is not an overnight thing. Yung babaguhin mo yung That's isip right, at yung habit ng mga tao. And not just one person, this is the entire city. So, this is something that we should also try to emulate in other cities. Yun nga lang, wala pang nakakagawa. So, hindi overrated din si Duterte para sa akin. Yung tawag dyan sa public policy, tsaka sa public administration, nudging. Nudging ang tawag, nudging. Ibig sabihin? Ibig sabihin, parang binabago mo yung behavior ng isang tao sa pamamagitan ng pag-implement ng mga batas na eventually ay magiging lifestyle niya na. So, parang habits yun. Parang habits. So, that's right. Ikaw galing ka sa advertising. Unti-unti mong sinasanay yung sarili mo sa mga maliliit na detalye. Tapos, in the end, malaking bagay talaga yung pagbabago sa pagkatao mo. Yung pagising mo, yung nakagad na naisip mo. Parang ano lang yung grocery, di ba? Sa grocery, pagpasok mo ng grocery, ang ginawa ng mga makabagong merchandisers, prutas ang una mo makikita. Kasi that's healthy, di ba? So ngayon, Hindi ko naisip yun, pagpupunta ka sa mga grocery ngayon, bago na, oo, tama. pero hindi, halos lahat ng grocery prutas. Pero pag nagpunta ka ng grocery na hindi prutas yung una, bakit walang prutas? Inuunahin mo. Yun. Alam ako na grocery, hindi naman prutas. Ano? Mga ATC product. Ah! Naka-display mga robas, tapos mga babae na yun. Nudging din yun. Nudging. Hindi, ang tawag doon, jorting. Jorting. Saan grocery yan? Ay, Dito, malapit sa Mandaluyong, tapos kakaliwa ka pababa, kanan, pagkatapos diretso. Sa Kalentong. Walang department ng grocery yan. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.